apas po pinumi karon sa Manila para amo nang tanaw nga naman to gipreso si Duterte nga wa gyud na isala. Ayon sa Davao City Police Office, hindi bababa sa 1,100 ang dumalo sa pagtitipon. Nakakalat naman ang mga otoridad para siguraduhin ang kaayusan sa lugar. Umabot hanggang gabi ang pagtitipon. Samantala, sa pamamagitan ng isang Facebook post, nagkomento ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte na hindi raw makakalimutan ang issue ng national budget sa gitna ng pag-aresto sa ama niya. Tinawag rin niya itong pagiging desperado. Kinukuhanan pa ng GMA Regional TV ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Igan, bukod sa Davao City ay nagsagawa rin ng mga aktibidad kagabi ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Igan. Maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV. Makapanayan po natin si dating Senador Antonio Trillanes Deport, isa sa mga naghain ng reklamo sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga po, Senador. Magandang umaga po sa inyo, Igan, at sa ating mga viewers. Bilang isa kayo sa mga naghain ng kaso sa ICC, may tuturing niyo bang tagumpay ang nangyaring pag-aresto po dito kay dating Pangulong Duterte? Opo, isa po itong malaking tagumpay, hindi lang po sa atin as an individual, pero on behalf po dun sa mga libu-libong mga biktima ng EJ case. Bukod po kay Duterte, may iba pa bang kasali kayo doon sa reklamong isinampan ninyo? Meron pa po tayong in-expect na darating pa na warrant of arrest, pero baka hanggang kay Bato de la Rosa na lang po ang inantay natin. Although meron pang ibang mga pwedeng mga maging decision ang ICC ukol kay Duterte, specifically yung seizure ng kanyang mga assets and properties. Kaugnay nung, pati ba yung bank account, sinabit nyo rin sa ICC? Lahat po yan kasi magiging parte o sakop ng investigasyon at paglilitis kay Duterte. Kaya yung buong estado niya po ay nakatali dito sa ginawa niya. At liliwanagin ko lang, Igan, na nalilihis po kasi yung atensyon na nagpo-focus po dun sa legalities or technicalities. Yan po ay iba't ibang opinion niya ng mga abogado. Alam naman natin, ang abogado ay they can form the best arguments from one side or the other. Pero ang hindi po mawawala dito ay yung mga krimen na ginawa. Libo-libo po ang pinagpapatay ni Duterte nung kapanahunan niya na dapat bilang presidente pinapangalagaan niya po ang kapakanan ng kanyang mamamayan. Kung may mga tiwaliman dyan o mga kriminal, kailangan po niyang ikulong. Ganyan po ang sistema natin, hindi po pinagpapatay. Kasi po dito, nung mga panahon na yon, kapag kayo po ay mahihirap, lalo na pag nakatira kayo sa mga squatters area, pinapasok yan, sinisipa yung mga pinto nila ng mga tiwaling pulis at pinagpapatay kung sino na lang po yung makikita. Kaya na sila rin ang gumawa. Tapos pagka wala ka sa listahan na yun, babarilin ka kung sino na lang nandoon kasi may patong po na 10,000 pesos kada isang ulo. Lahat po na yan ay nasaksihan natin. Ganyan po ang dapat natin na pinapaalala kasi yung International Criminal Court, hindi naman po yan sila gagawa lang ng mga kaso na wala naman pong basis. So may basis po yan. Opo. Okay. Inaasahan ba maghaharap uli kayo ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Kasi isa ka sa nagsampa ng kaso, papatawag ka ng ICC. Kakailanganin yung ating mga testimonya, pero handa po tayo na harapin po siya. Okay. Maraming salamat, dating Senador Antonio Trillanes Deport. Ingat po. Maraming salamat po sa inyo, Ika. Bago na ilipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa The Hague sa the Netherlands ay ilang beses kinontra ng kanyang pamilya ang pag-aresto sa kanya.
Pinalagan din ito ng mga dating miyembro ng kanyang gabinete. Ang mga pangyayari mula nang bumalik si dating Pangulong Duterte mula sa Hong Kong, balikan natin sa unang balita ni Maki Pulido. Sa loob pa lang ng eroplanong sinakyan niya galing Hong Kong, may kausap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol saan nila'y arrest warrant. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Bago pa lumapag ang flight ni Duterte, lalo pang naghigpit ang seguridad sa NAIA at nagkalat ang mga pulis. Dumating sina PNP Chief Romel Marbil at CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre, kasama ang kinatawan ng Interpol o International Criminal Police Organization. Bit-bit nila ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte. Sa FB Live ni Alex Paul Monteagudo, dating National Intelligence Coordinating Agency Chief ni Duterte, nakuha ng nag-uusap sa labas ng boarding gate sina Torre at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Paglabas ng eroplano, kasama ni Duterte ang common law wife na si Hanilet, anak na si Kitty, pati sarili nilang mga security at mga dating gabinete. Nakunan sa Instagram Live ni Kitty ang diskusyon sa pagitan ni Duterte at Hanilet bago tumungo sa VIP area ng NAIA Terminal 3. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw Lahi atong lagi. agianan. Wala yung mga Warrant. wala lagi warrant. Isinakay si Duterte sa coaster ng PNP sa labas ng NAIA kasama sina Hanilet, Kitty, mga abogado at mga dating cabinet secretary niya. Mula airport, nagtungo sila sa Villamor Air Base kung saan binasahan ng Miranda rights si Duterte. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Inusisa ni Duterte kung ano ang mga ginawa niyang krimen Pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute committed in the Republic of the Philippines. Must be murders, hindi lang isa. at kung bakit sa Villamor siya diniretso. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Kinwestiyon naman ng ilang miyembro ng dati niyang gabinete ang jurisdiksyon ng ICC. Chief General naman kayo. Alam niya ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinatayag sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam na kami yung charge sa kanya, nasa jargon lang. And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. Questionable warrant of arrest. Ano naman ito, sir? Sa loob ng Kalayaan Hall, pinakain ng dating Pangulo at chinekap ng doktor. Maghapon naman sa labas ng airbase ang mga abogado niya. As a matter of constitutional right, kahit na-arrestuin mo yung tao, you are entitled to legal assistance as well as immediate medical assistance. I was asked for a copy of the warrant. Wala naman. Bandang hapon, ipinadala kay Duterte ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. March 7, inilabas ng ICC pre-trial chamber ang warrant of arrest para sa dating Pangulo. Tinanggap ng pre-trial chamber ang pangangailangang arestuhin si Duterte dahil naniniwala ang ICC prosecutor na walang reasonable expectation na makikipagtulungan si Duterte oras na lumabas ang summons mula sa korte. Pero dahil 2019
2019 pa tumiwalag sa Rome Statute ng Pilipinas at hindi na state party ng ICC. Interpol ang nagproseso ng warrant. Dati pa sinabi ng pamahalaan na susunod sila kung idadaan sa Interpol ang warrant. Mula sa Interpol Manila, ipinasa ang warrant sa PCTC o Philippine Center on Transnational Crime na siya namang nagproseso para sa pag-aresto kay Duterte sa pamamagitan ng Law Enforcement Agency, ang PNP, bagay na ipinatupad ng CIDG. Sa pahayag ng Richard Fadulio nang nagbasa ng ICC notification, tiniyak ng punong taga-usig na naayon sa batas ang proseso ng paghahain ng warrant sa dating Pangulo. Kung may mga tanong raw sa validity ng warrant, dapat itong questionin sa korteng nag-issue nito. Kay CIDG Chief Torre, humirit ang pamilya ni Duterte na dalhin siya sa ospital. Ang gusto ni Torre sa Villamor Air Base na isagawa ang booking procedure. Pero gusto ng pamilya ni Duterte gawin ito sa ospital. Is that too much? Yes, sir, that's too much. 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. Sa isa, ang kanyang inang si Hanilet. Ilang sa Filipino ang nahuli kayong araw na to? Ilang Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the status of the person. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated. Mga kapuso, kahit nagdudulot po ng mainit